Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nyo dito, Kuya JJ. Kasi nung magli-layout kami, ang sabi niya sa akin, nag-usap-usap na daw kayong magkakapatid. 'Di ba nung bago natin simulan tong bahay kasi tinanong kita kung nag-usap-usap kayo. Sabi mo nag-usap na kayo, napagkasunduan na kayo, kaya hindi ko na hinintay si nagtiwala ako sa iyo. Ay, ba't dinikit mo sa bahay ni Oliver ka bahay mo? Hindi nga. Ang usapan dito sa gitna. Iniisip ko nga. Wala, tigil to, Dati Brigay. Wala, hindi na ako sa usapan. Wala ka mang gastos dito kahit piso si Daddy Frank ka naman naggumagastos. Kahit na, Dati Brigay, itigil nyo ito. Hindi, apo lang lagi. Ang usapan dito, kahit tinanggal yung... Sino ba yung nagpapainom ng gamot sa kanya? Ako! Ikaw yung nag-aanda ng pagkain niya. Ikaw, kaya mong gawin yon? Huwag ka na Oo nga, makialam. pero yung usapan- Isipin mo na lang yung makakaayos sa kapatid natin. Kasi wala ka naman itutulong kahit piso eh. Yun na lang, suporta mo sana ang magagawa mo. Kung i-stop yan, kaya mo kayang paggawa ng bahay kung hindi na ituloy ni Daddy Frank yan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po sa atin lahat. Friday morning, pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no? Pang 5 araw na po ng pagpapagawa natin sa bahay ni Kuya Oliver. So update po tayo mga kababayan sa bahay ni Kuya Oliver. Bagamat maulan, hindi ko alam kung may bagyo pa tayo mga kababayan, pero kailangan puntahan, kailangan tignan. Baka kasi kulang na ng materyales. Kaya samahan niyo po kami. Paano kaya makatrabaho? Tuloy pa rin kaya ang trabaho nila mga kababayan ni umuulan. Ito pa naman yung bahain tong lugar na to eh. Natatandaan nyo nung umikot tayo noon dito, ibaha itong lugar na to. Kailangan pick up lagi ang dala mo dito. Nalulunod tong kabukiran na to eh. Kasama itong kalsada. Oo, kasama tong kalsada. Naalala nyo yun? Parang dagat to eh. Matatakot ka kung hindi mo kabisado tong lugar. Bagong pasok ka rito, talagang kakabahan ka sa baha. Pero ang ganda oh. Buong Luzon yata yung ulan eh. Basta na yung mga karpintero ko, mga kababayan. Buti pa yung aso, sarap ng buhay. Kahit ulan, walang problema. Oh. Baba tayo? Yes. Sabay atras ka na lang, Gor. Trabaho kaya sila? Morning! Ay, wow, bilis. Oo, di ba? Nakatayo na agad. Nakatayo na. Ano doon sila? Good morning! Tao po! Morning, Purman! Kumusta? Malapit na. Ayun, very good. Kumusta kayo? Maulan. Hindi ka na umuwi, Purman, mula noon? Umuwi ako pero balik ka agad. Bumalik ka rin kaagad. Inano ko yung doon. Sa Aliaga yung sa gate. Nilayout mo yung gate. Ay, nagsasaing kayo Very good. Yan. Dito talaga ang bahay nyo. Dito kayo sa terrace. Kumusta ka dyan, tay? Very good. Oo, pag ulan, huwag kayong magtrabaho, kayo mahirap magkasakit. Bukay na kami ng puso na grid. Ito yung Puso Negro. Tapos ang CR, pwede pumasok? Yan, pasukin natin mga kababayan para masilip ninyo itong bahay na pinapagawa natin. Ito yung terrace niya, guys. Yan. Oh, malaki yung terrace. Kasaring scaffolding boss, tanggalin ko. Oo. Ay, maluwag na rin pala. Ayan, hindi biro-biro to mga kababayan. Ayan, okay.
Kung nung sa umpisa akala mo maliit lang, Malit lang. ayan. Pero pagka naitayo na istruktura, yun. Tapos saan ang CR Foreman? Dito, boss. Okay na yan, okay na yan. Makakalusot na ako. Dito po, dito. Oo. Yung CR. Okay, gagawa ka niyan. Ayan yung pinto. Dito na yung pinto sa labas, boss. Oo. Para dito kami gagawa ng lababo sa loob. Sige, okay. Basta maganda ha. Oo, gwapo, boss. Guwapo. Ayoko ng... Kumuha na kami ng tubular, boss. Okay. No problem. Saan ang resibo niyan? Yung papel lang. Mga magkano? Para ba, pagdaan ko, babayaran ko. Pero may kukunin pa kami doon na... Ano ba yan? Angle ba? Kalimutan. Oo, sige, walang problema. Basta babayaran ko. Basahin mo, mga magkano yan. Andoon pa yung resibo. Papel lang yan yung binigay. Oo. Bali. Okay, okay. Saan si Kuya Rizky? Kuya Rizky? Ayan mga kababayan. Saan ang magiging kwarto niya, Foreman? Dito, boss. Dito. Ito magiging kwarto niya. Ano, hard fix naman. Ito, oo. Yan. Ito yung bakal na abang na. 3x3. 3x3. Oo, sa kanya to. Mm. Isala na rin siya. Malaki na rin yung sa akin. Malaki na, okay. Ano, Foreman? Hollow blocks? Ano ba? Sige Oo. po. Okay. Para, Kaya tinatanong ko. oo, hollow blocks para matibay. Sige po, nakabang naman yung bakal. Opo, opo. Gusto ko, awakan mo to. Dadaan tayo doon, babayaran natin. May mga kinuha na. Sige po. Diba? Kasi ang ano nito, bakal naman, di ba? Bakal, boss. Yes. Norder na rin yung hero kaso nandoon pa. Long span. Long span, boss. Long span, ha? Wala. Kahapon, Foreman, malakas ang ulan. Hindi naman. Nakatrabaho pa kayo maghapon. So, ito yung problema, mga kababayan. No? Yung mga karpintero natin, malayo. Si Nanay Ansing tsaka si Oliver, asan kaya? Andyan? Tingnan po, boss. Oo. Kaya tag-ulan, wala, dito. No? Paano kaya to? Lamig, sarap matulog. Puro panood ng cellphone. Puro cellphone. Opo. Hindi bali, no? Sa may load. Lander, ano? Malungkot? Malungkot dit. Ha? Walang gawa. Matulog ka muna, magpahinga. Ganito yung buhay nila dito, mga kababayan. Pero kahit ilang araw pa lang, pang 5 araw pa lang, di ba? May isa na siyang poste na naitayo. Ilan na poste na itayo? Tayo na nga, boss. Oo. Naitayo na. Ibig kong sabihin yung sisimintuhin ba? Dalawa na simento. Sisiminto. Oo. Okay yan. Foreman, yung bintana niya, standard yan, ha? 120, boss. Okay. Basta gwapo. Gusto ko gwapo. Siyempre, gwapo si Kuya Oliver, eh. Oo, gwapo yan, boss. Okay. Hindi man yan. Maganda gagawin. Oo. Asan si Nanay Ansing? Ansing! Apura, parang taga dito na si Lander, ah. Oo, nakakapasok na. Nakakapasok na? Oo. Ang lokal na. Ginawa nyo ng bahay nyo to. Ay, dapat, may kape ba kayo rito? Opo. Bili kayo ng kape nyo para hindi kayo naiinip. Pagbalik ko magdadala akong bigas. Kunti na ang bigas, ah. Mga kababayan, Ilang araw? 4 na araw pa lang, 20. Mga ngayon. Ha? Pang-lima. Pang 5. Ay, sa bagay, Walang trabaho. may trabaho, wala, kain pa rin. Opo. Oo. Yung misis, isang araw. Okay lang yan, Forma, walang problema. Pagpunta ko dito, magdadala ako ulit. Walang problema yan pagdating sa bigas. Marami tayong bigas, mga kababayan. Magdadala tayo. Yan. Masarap kasi kumain. Maganda yan, boss. Malambot eh, di ba? Yan. May bagyo kasi. Pero once na nabubungan na to, Foreman, diretso na ang trabaho kahit ulan. Diretso na. Kaya magbubuo sana kami ng project na eh. Para pag natapos yung pader, malagyan ng doon, diretso na sa pack. Oo. Oo. Gusto ko, Foreman, mabilis lang to. 15 days. Diba, boss? Tapos. Gagawin namin yung Pero hindi yung Foreman, Ate Ansing, good morning. Kumusta? Nakita mo na kung gaano kalaki itong bahay? Dito ka. sige po. Upo ka. Upo, Ate Ansing, usap tayo.
Oh, parang, ano masasabi mo sa bahay? Sabi mo maliit. Eh, tingnan mo, ano masasabi mo ngayon? Malaki na pala. Malaki na pa. Akala ko maliit. Oh, ikaw naman kasi, sinabi ko kasi sa'yo, tignan mo muna yung plano namin ni Puriman. Akala ko kasi noon na maliit. Akala mo maliit lang. Oo. Ayan, tumigil na yung ulan. Pero pagka mahina ambon-ambon lang, gagawa kayo, Purman. Gumagawa kami. Oh. Ako, lambon-lambon, gumagawa. Mhm. Pero pag mababasa yung likod, wag ano. Kumusta naman si Nanay Ansing dito? Kumusta yung binibigyan niya kayo ng ano? Palabra de honor? Opo, boss. Okay. Ang bilis nga nilang gumawa dati Frankie. Mabilis. Malapit na silang magbubong. Yeah. Umorder na raw sila ng ano? Yung ano in-order? Biro, boss. Saka yung mga traffic. Oh, trusses tsaka ano? Long span na yan. Ay, ang ganda na nga. Oh, long span matibay yun for Ate Ansing, hindi ganyan. Buti pa si Kuya Oliver, long span. Ako, white pan lang. Ah? Okay lang, puti. Puti. Oh. Eh, ganun talaga, Mas syempre. matibay yung long span. Ah? Mas matibay. Oo ah. Mas mahal pa. Mas matibay. Mas Tsaka lagyan ng kisame yun, Purman ha. Opo, boss. Ay, nakakisami pa. Oo ah. Hindi napapasok yung lamok niya. Oo. Ay, Saturday. Kuya Oliver, good morning. Dito ka. Okay, kumusta ka? Buti naman lumabas si Kuya Oliver. Nag-almusal ka na? Ano almusal mo? Ha? Bullfrog? Ha? ngayon yun eh. Ngayon yung inulam mo ngayon. Saan galing yung bullfrog? Nang huli yung asawa ko, Daddy Frankie. Oy, ang galing. Marami? Hindi po, konti lang. Tama lang na pang-ulam. Masarap yun ha. Gusto ko bullfrog yung ano, adobo na maanghang. Sa susunod, paghanda. Oo, pagbalik niya ha. Gusto ko yung bullfrog, yung kasing laki mo. Ate, Ay, Ansing. meron bang ganon? Pero hindi yung kamukha mo ha. Ay, ganon. Gusto ko yung bullfrog kamukha ni Kuya Oliver. Mataba. Oo. Masarap Kuya Oliver yung bullfrog. Malaglag ka. Asan na yung pera binigay ko sa'yo? Ay, kinuha niya. Kinuha na naman? Yung 20 peso ang natira sa akin. Binili ko ng gold. 20 pesos na tira? Magkano ba yung binigay ko sa'yo? Pinambibili lang naman ng sigarilyo, Daddy Frankie. Kinuha ko na lang. Bili na lang ng Di ba olam. bago umalis binigyan kita 150? Asan na yon? Yung 50 lang natira sa akin, binili ko ng... Kinuha ko yung 100, Daddy Frankie. Sandan daw. 100 lang naman. Oo. Yung 50 naiwan sa'yo, di ba? Pinabili mo yung sigarilyo. Hindi hindi. Kinuha mo. Oh, kinuha mo pala Ate Ansing. Ikaw talaga Ate Ansing. Oo, Daddy Frankie, kinuha ko. Pambiling ulam sa kamerienda. Oo. Kaysa yung sigarilyo niya. Hindi ako naninigar mo. Ay! Hindi naman siya Wala naninigas. naman oh. Wala siyang Ay, siyempre, hawak. wala kang hawak na yan. Wala oh. Tingnan mo wala. Nagtatago ka nga eh. Tatago daw hindi lumabas napakita ba naman ako dito. Oo. Saan siya o gumagala siya Ate Ansing? Dito lang din po, Daddy Frankie. Ay Kuya Oliver, nakita mo yung bahay na ginagawa? Oh daddy. Anong itsura? Maganda daddy. Maganda. Kanino yan? Sa akin. Oh, very good. Apir. Sa amin. Oh, hindi sa'yo yan. Oh daddy. Masaya ka ba na may sarili ka na bahay? Oh daddy. Pagagandahin ko yan para sa'yo, ah. Oh daddy. May kisame, may tiles. Ay, ang ganda nila. Oh daddy. No? Basta magpakabuti ka lang, ah. Oh daddy. Ingatan mo lang yung sarili mo, ah. Oh daddy. O, ano sasabihin mo? Ginagawan nga na ng bahay. Maraming salamat daddy. Sa mga sponsor din, ah. Maraming salamat sa kanila daddy. Kay Jenilita Oh, Kilding. daddy. Sa lahat ng ano. Salamat sa kanila. Oo. Kaya ako nagagawa yan kasi nung nasa ospital ka pa noon, maraming nagpadala sa GCash para sa'yo. Nakabuo tayo ng 200,000. Eh kaya lang, nabawasan na ni Nanay Ansing yon. May binawas si Nanay Ansing na 30,000. Magagalit ka ba kung nabawasan ko? Hindi. Oo, hindi naman pala. Pero wag mo nang bawasan ng bawasan, Ate Ansing, kasi sa totoo lang, marami pa tayong, kumbaga, tingnan mo, wala pa sa kalahati yung materialis na na-order. Marami pa. Kung akala mo nakatayo na yung hollow blocks na yan, mas magastos kasi ang bahay mga kababayan pag finishing. Madali lang po gumawa ng poste and then hollow block.
Eh paano pag bakal, tapos long span, pintura, tiles, kisame, Ay, ang ganda. doon yung magastos. Excited na ako, Daddy Frankie, Ha? makita. Mas Matapos. excited ka pa eh, bahay ni Kuya Oliver yan. Siyempre, makikitulog din kami ah. Kapatay tayo dyan. Makitulog lang, baka mamaya. No? Ay, ano nga pala sinabi ni ano? Mamaya kakausapin ko si Kuya JJ. Ano sinabi niya? Okay ba yung pinaglapagan ng bahay? Wala naman siyang comment, Daddy. Wala siyang comment. Okay. Kasi Ayos ang lang. nangyari kasi, naging palapit na ng palapit sa iyo yung Hindi, bahay. hindi, siya na rin kasi yung iniintindi ko. Oo. Baka may gusto, kasi dumating yung araw, magpatayo yung apo niya, o kaya yung isang anak niya, di Oo. may space pa siya. Oo. Basta nakita mo, tinitin. Pwede kang tumulong sa kanila pag gawa ng bahay mo. Kung may tutulong ako, tutulong ako. Kung may maitutulong ka. Marami ah. Mag-ano ka. Magbuhat-buhat ka ng hollow blocks. Oo. No? Oo. Oo. Tapos Foreman, itong terrace na to, hindi mababa o mapapatungan pa. Papatungan pa namin, boss. Isang hollow blocks? Opo, boss. Oo. Tapos, yung upuan. Oo. Tapos yung flooring natin, medyo mataas. Tataas yan, oh. Opo. Gusto ko, Foreman, pag nakaupo ako dito, yung nagsiswing-swing yung paa ko. Opo, boss. O, saktong-sakto, ano? Ito lang. Standard. Standard, boss. Ayan. Ayan, ganda mga kababayan, no? Ayun lang, medyo nag-break sila kasi umuulan. Pero, eto mga kababayan, kahit hindi ko mapuntahan parati, walang problema. Basta kumpleto materialis kasi ang usapan namin ni Foreman dito, pakyawan. No? Ang pakyaw namin dito is 150,000, no? Opo, boss. Okay, very good. 150,000 mga kababayan. Kaya kahit hindi ko mabantayan. Doon kay Ate Nida kasi, arawan kami doon. Kaya medyo tumagal-tagal kami. Tsaka kung mapapansin nyo mga kababayan, maluwag naman dito. Mas maluwag ito kaysa doon kay Steph. Malaki ito, boss. Mas maluwag na marang. Flooring pa natin, boss. Ito, finish na yan. Oo. Sige. Elevator. Ay, nandito si Kuya JJ. Kuya... Dati Frankie, Oh. buti naabutan kayo. Oo. Ba't dito naman, ito na yung bahay ni kapatid kong Oliver? Hmm. Dapat dito, sa bigit na namin. Kasi nung nilayout namin, wala ka, hinahanap kita. Sabi ni Nanay Ansing, nag-usap na daw kayo, kaya pinalapit niya dito sa bahay Hindi niya. pwede yan, Dati Frankie. Dapat dito sa gitna namin na pinatayaw. Bakit? Ay, wala yan, Dati Frankie. Hindi pwede yan. Sabi niya, dito sa gitna. Ngayon, dito, hindi lapit naman ni Ansing yung bahay niya. Kung wala si Kwan, si Oliver, baka aangkinin naman nitong bahay. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nyo dito Kuya JJ. Kasi nung magli-layout kami, ang sabi niya sa akin, nag-usap-usap na daw kayong magkakapatid na dito na lang daw. Ay, Kaya hindi pwede yan, Dede Frankie. Basta ang sabi niyo, ang usapan, sa gitna. kaya nga sabi ko sa kanya, kung ganun pala na mangyayari na dito pala, dapat hindi ko na ginastusan yung kawayan eh. Pinatanggalin yung kawayan. Ngayon, ipinadikit naman sa bahay niya. Mm. Ba't ganun na yung Dede Frankie? Ipatigil itong Dede Frankie, itong bahay. Ay, papatigil natin. Ipatigil yan, Dede Frankie. Sabi niyo, sa gitna, dito naman sa tabi naman ng bahay ni Anseng. Patay tayo dyan. Hindi pwede yan, Dede Frankie. Kasi hinahanap kita nung araw ng layout eh. Eh wala ka, akala ko naman, kasi siyempre sumusunod lang ako sa inyong magkakapatid, akala ko naman nagkasundo-sundo na kayo. Nasaan si Anseng? Ba't dito niya pinatay yung bahay ni Oliver? Hindi Por- pwede yan, Dede Frankie. Paano to mga kababayan? I-stop daw to, sabi ni Kuya JJ. Wala. Sa bagay, tama naman kasi yung usapan talaga, kaya tinanggal yung kawayan dito. Dito po itatayo yung bahay. Pero nung nagpunta ako, wala ka kasi nun Kuya JJ, hindi pa kayo nag-usap. Sabi niya kasi, nag-usap na daw kayo.
Ay, hindi, Diyempre, walang usapan din ngayon yan. Ang usapan sa gitna Mm. ng bahay namin. Oh. Pinaurong pa sa tabi ng bahay niya. Hindi pwede yan, Dati Frankie. Stop yung bahay ni Oliver. Porman, patawag na si Nanay Ansing. Opo. Pasuyo. May problema to. Hindi pwede yan, Dati Frankie. Nakasiminto na. Tingnan mo, mataas na yung siminto. Ano, basta, hindi pwede na ganyan ng sitwasyon. Sabi niya, usapan dyan, sa gitna. Nurong sa bahay naman niya. Dinikit pa. Mm. Oo, hindi pwede yan. Ganyan. Bakit ayaw mo makadikit kay Nanay Ansing? Ay, hindi pwede, Dati Frankie. Pagka nagdikit yung bahay niya, gagawin niyang bahay nila yan, yung mga anak niya. Baka yun ang gagawin nilang bahay nilang mga anak niya. O kwarto yung mga anak niya. Ay, sakit sa ulo to, guys. Ito na ba yung sinasabi ko eh. Nanay Ansing, sabi ni Kuya Gigi, pa-stop muna tong bahay daw. Sabi niya, urong daw doon. Ay, nandyan na, hindi pwede bang iurong pa? Hindi pwede. Basta dapat sana doon sa mga gitna. Hindi pwede, kasi ikaw din yung iniisip ko. Di ba sabi mo nga, yung pag nahati-hati itong lupa, kung mamaya masakupan niya yung party mo. Ayaw daw niya kasing ilapit sa'yo kasi pag katagalan daw, baka kunin ng anak mo tong bahay daw. Ay, hindi ganyan, Daddy Frankie. Nakalapit nga sa bahay niya. Yung mga anak ko, hindi yan sakim yung mga anak ko, Daddy Frankie. Saka, Hindi, ate, Nanay Ansing, ako, 'di ba, nung bago natin simulan tong bahay kasi tinanong kita kung nag-uusap-usap kayo. Sabi mo nag-usap na kayo, napagkasunduan na kayo, kaya hindi ko na hinintay nagtiwala ako sa'yo. Pero ngayon, ito, pinapahinto niya, pwede mag-usap kayong magkapatid. Hindi kasi narinig ko naman sinasabi niya, pag nahati-hati ito, siya din naman yung iniisip ko, Daddy Frankie. Pag nahati Kaya nga, ito, sa akin walang problema sa akin. Kayo mag-usap magkakapatid kung anong Ang usapan sa gitna, kaya tinanggal yung kawayan. Opo. Ay, doon naman nakadikit sa bahay mo. hindi na pwede. Kung wala si iurong Oliver, yan. di yung anak mo Ay, bahay. hindi, kuya. Yung mga anak ko hindi sakim. Tuturuan ko ng maayos yung mga anak ko na hindi lumaking sakim. Ayaw kong kamulatan niya yung ganyan na pagkasakim. Ay, di natin alam yan. Ay, Ay, hindi. ba't dinikit mo sa bahay ni Oliver, ka bahay mo? Hindi nga. Ang usapan dito sa gitna. Iniisip ko nga. Kasi pag mas malapit sa bahay ko, mas madali ko siyang mapupuntahan kung may kailangan siya. Wala, tigil ito, Dati Frankie. Tigil itong... Tigil lang kasi nabuo na tingnan mo, ang taas na lang ang halublat. Wala, tigil to, Dati Frankie. Wala, hindi na ako sa usapan. Wala ka mang gastos dito kahit piso si Daddy Frank naman naggumagastos. Kahit na, Dati Frankie, itigil nyo ito. Ang usapan sa gitna. Umusog sa dimikit sa bahay niya ay Kapit Konsing. Wala yan, wala. Angkinin niya yan. Ay, hindi. Ang kinin mo. Hindi ganyan yung iniisip ko, kuya. Iniisip ko yung kabutihan ng kapatid natin. Ikaw wala ka mang pakialam sa kapatid natin. Yung apo lang lagi. Ang usapan dito, kaya tinanggal yung Sino ba yung kawayan. nagpapainom ng gamot sa kanya? Ikaw yung nag-aanda ng pagkain niya. Ikaw, kaya mong gawin yon? Hindi, ang usapan dito sa... Kaya ko naman yung ako naman nag-aalaga noon. 20 years yung anak ko nag-aalaga sa kanya. Inalagaan mo nga nandun naman sa kulungan. Inaalagaan ko, hindi naman namatay. 20 years, inalagaan ko. Wag na nating iano ngayon, nasasaayos na lahat. Andyan si Daddy Frankie na tumutulong sa kapatid natin. Laking pasalamat Pero natin. dito sana sa gitna Wag ka natin. nang gumulo. Hindi sa tabi ng bahay mo. Sinabi ko nga, para pag kailangan niya ako, madali ko siyang puntahan. Kung ano yung pangangailangan niya, kung anong kailangan niya. Ang sinasabi kasi niya ni Kuya JJ kasi Ate Ansing sa lupa na daw niya dito. O di ba nga, sabi mo, halimbawa mo kailanganin ng anak mo, apo mo, o di meron ka pang space. O ano pang gusto mo? Ang usapan sa gitna. Hindi, sinabi ko naman sa kanya kung alam ko lang na ganun pala dito pala, dapat hindi ko na pinakialaman yung kawayan, kaya nga napatagal yung pagpapagawa nito dahil sa pagpapatanggal ko ng kawayan. Tapos ngayon nandito na, tapos papausap,
Magganito na lang Kuya JJ, Ate Ansing, medyo pag-usapan na lang ninyo ulit. Sige, susundin ko yung sinabi mo na i-stop muna, pero mag-usap muna kami at pag alis ko, mag-usap din kayo. Pag-usapan ninyo. Anong masasabi mo dito, Nanay Ansing? Pinapa-stop ng kapatid Sabi mo. itong kwan, Huwag ka ng kwan. Ang laki na ng gastos mo. Isipin mo yung kapakanan ng kapatid natin. Ikaw na may isip. basta sabi itong bahay. Sabi ni Dabre, sa gitna, naiurong sa bahay mo. Ay, wala nang pandungon. Na-assemble na yung bahay na yan. Tingnan, taas na ng pader. Huwag ka na Oo nga, makialam. pero yung usapan- Isipin mo na lang yung makakaayos sa kapatid natin. Kasi wala ka naman itutulong kay piso eh. Yun na lang, suporta mo sana ang magagawa mo. Huwag ka nang magnawa-nawa dyan. Magsuporta ka na lang. Yun na lang ang Kung tanging wala si magagawa mo. Oliver, di kayo nang... Bakit mo inaangat na mawala siya? Di ikaw yung masama. Bakit mo ahanga rin na mawala siya? Kayo nang may bahay Ay, daw. hindi. Bakit ko, hindi ko inahangat na mamatay siya? Hindi ko inahangat na mawala siya. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi, tinapit mo lang sa bahay mo. Eh kasi nga ako ang nag-aasikaso sa kanya. Ikaw lagi kang wala. Lagi kang Ganto na lang. umiinom. Sige, pag-usapan na lang muna. Sige, balik ka muna doon sa bahay mo, Kuya JJ. Ha? O, sige, Mamaya kausapin ko muna si Nanay Ansing. Ha? O, Sige na. Dabre. Yung mga kababayan, kasi nasimulan namin to, wala si Kuya JJ. Nagulat na lang ako ngayong nandito siya. Ang sinasabi ni Kuya JJ is kung ano yung usapan. Kasi ang usapan talaga namin simulang-simula dito sa gitna, yung kawayan na tinanggal. So, ibig sabihin nandoon. Kaya lang nung magli-layout kami, andito na yung mga foreman, pinaurong naman ni Nanay Ansing. Sabi ni Nanay Ansing, para pag tulungan niya yung kapatid niya, malapit daw. Ang katwiran naman ni Kuya JJ, pagdating daw ng panahon, siyempre nasa lupa ni Nanay Ansing, kanya na daw, mapupunta sa anak daw niya. So, Hindi ko iniisip yan, Daddy Frankie. pasensya ka na, Nanay Ansing. Kasakiman na ganyan. Wala sa isip ko yan. Ang iniisip ko, Daddy Frankie, ang mapabuti yung kapatid namin. Kasi siya nga lang yung kapatid namin na ganyan. Na kawawa yung buhay, hindi niya kayang imaniho yung buhay niya. Di ba? Nakakulong nga yan, Daddy, di ba? Basta sa akin, Nanay Ansing, ang mission ko dito, gawan lang ng bahay si Kuya Oliver. Kaya yung tinatanong ko nung magsimula, kasi ganitong ayaw ko talaga yung magkaroon ng problema yung mga pabahay na pinapagawa ko. Kasi dyan na rin kay Daddy Frankie sa nangyari. Pero okay lang yan, basta tatry kong kausapin. Tapos, Forman, halika Forman. Para walang gulo, may paraan pa ba to na maigit na talaga? Wala na. Nandiyan na, nakatayo na boss. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Mas malaking gastos sa boss yan. Titibagin na naman natin ulit. Mas lalaki. Para sa akin, hindi naman inaangkin. Mas maganda na yun, boss. Kung gusto niya, gawa kami ng Mag-usap na lang papel. silang- Daddy Frankie, nakapangalan kay Oliver. Hindi, ganun naman talaga. Itong bahay kasi, talagang hanggat ako'y nabubuhay, balik-balikan ko yan si Kuya Oliver. Mabuti kung gano'n. O babalik-balikan ko siya. Pero ang pinag-uusapan lang natin dito, ayaw ko yung nag-aaway kayong magkakapatid kasi pangit sa imahe ng bahay na pinapatayo is pinag-aaway-awayan. Tahimik na kami eh. Inaasikaso ko yung kapatid namin kasi naawa ko sa kanya. Naligaw nga yung isip niya. Ganyan yung kalagayan niya eh. Kawawa. Ngayong nasa sa ayos na, saka siya magngawang-ngawang ganyan. Sabi kasi ni Kuya Oliver, ang laki pala ng, Kuya JJ, ang laki pala ng bahay. Sabi ko hindi. Talaga isang kwarto lang yan. Oo, nilakihan ko yung sala tsaka terrace. Kasi hindi natin alam ang future mga kababayan. Ang buhay ng tao, hindi porkit ganyan is iisipin na natin na wala na. Hindi. Never tayong mag-underestimate ng kapwa. Hindi natin alam, baka sunod na mga panahon, magkaasawa pa yan, magkapamilya niyan. No? Hindi man totally complete si Kuya Oliver, pag nakakita yan ng partner, pwedeng yung asawa niya ang magdadala, makakabuo pa rin ng pamilya. Kaya hindi ako gumawa ng maliit lang. Kumbaga, oo, hindi kalakihan, pero pwede ang isang pamilyang tumira. Yun yung gusto ko. Pero Nanay Ansing, ang ayaw ko lang talaga yung nababahira ng gulo, yung bahay na pinapagawa. Kay Daddy Frankie, pati kayo na ano sa gulo. So paano gagawin natin dito? Ipinapa-stop ni Kuya JJ. Kung gusto niya, paggawa ng papel na pipirma kami na hindi ko angkinin ito. Nakapangalan kay Kuya Oliver.
O, sige. Ang iniisip O, niya. sige. Doon ka muna. Na-high blood si Nanay Ansing, mga kababayan. Kausapin ko muna si... Talaga ako, Daddy Frankie. Namamaos na nga ako eh. Kakausapin ko muna si Kuya JJ doon. Tara mga kababayan, kausapin ko si Kuya JJ. Pinaglayo ko muna silang magkakapatid kasi baka magsalpukan. Kausapin natin si Kuya JJ. Gusto mo ilagay sa gitna talaga. Ito ba talaga yung lupa ni Kuya Oliver? Ito, yung gitna. Ay, hindi natin masasabi na siyempre. Basta ang usapan dito sana eh. Oo. Hindi naman nila, ano yan. Sabi nyo dito, Mm-mm. wala pang sa kanya, akin na, wala pang sa kunda de barangay, akin dito. Mm-mm. Pero maganda sana sa gitna talaga. Talaga dito sa gitna sana. Mm-mm. Dati barangay. Ang usapan dito, Mm-mm. kaya pinatanggalin yung kawayan, dito sana yung gitna. Para kung siya bibisi, ako, ay, Mm. So paano yan? Stop muna yung gawa. Kasi Stop. mga... Ha? stop muna yung dati barangay, baka hindi naman na yung usapan. Malaki na yung nagastos natin. Malaki na yung nasimulan natin mga kababayan. Tignan nyo po, mataas na tong bahay. Pero gaya ng sinabi ko, ayaw ko ng gulo kasi kaya hanggat hindi nila to naayos, ipapa-stop ko to talaga. No? Ang usapan dito sa gitna, Mm-mm. pinaurong niya. Wala ko kasi noon dati barangay. Mm-mm. Hinahanap kita. Sabi nga niya, nag-usap na daw kayo. Kaya yung sabi ko, Ate Ansing, useless din pala yung pagtanggal ko ng kawayan. Ang laki na nagastos ko pagtanggal ng kawayan, iuurong din pala doon. Hindi rin naman pala nakasagabal yung kawayan. Noon pa nasimulan sana natin. Sabi niya, nag-usap na daw kayo. Bakit kasi, kung sinabi mo naman, Kuya JJ, na wala pa naman pangalan ang mga lupa, hindi ba talagang ituloy na lang yan? Ay, dati barangay, baka may balak na kukunin yung bahay. Para yung mga anak niya, kung wala si Oliver, baka siyang, yung anak niya, kukunin yung bahay. Siyang, kung dyan, Siyang titira. titira. Paano to mga kababayan, no? Hindi ko alam kung saan ako lulugar kasi parehas naman silang may katwiran. May katwiran naman ang kinatwiran ni Ate Ansing kasi inurong niya dyan para magkaroon ng space na isang bahay pa. Yun ang katwiran ni Nanay Ansing. Ang katwiran naman ni Kuya JJ, hindi malapit sa bahay ni Nanay Ansing kasi ang iniisip niya, pagdating ng panahon, halimbawa, nagkaroon ng problema si Kuya Oliver daw, aagawin ni Nanay Ansing. Ay, talaga yung dati barangay. Bakit mo naisip yun? Yun ang isip, yun ang kanya, dati barangay. Nilapit sa bahay niya. Hmm. Sige, paano to mga kababayan? Sakit sa ulo pag ganito. Sige Kuya JJ, no? Pagka hindi ka nakainom or bukas, babalik ako rito bukas, pag-uusapin ko kayong dalawa. Kasi hindi po pwedeng, dahil sa bahay na to is mag-away-away kayong magkakapatid. Aayusin natin to. No? So ganun mga kababayan, kausapin din natin si Nanay Ansing. Tara. Sige Kuya JJ, pahinga ka muna. Ha? Umuulan. Sige na. Kausapin kita ulit bukas kung ano mapagkasunduan namin ni Ate Ansing. Ha? Basta wag na kayo mag-away. Ha? Ang laki pa naman na nang nasimulan mga kababayan. Oh. Ang taas na kung hindi natin to maayos. No? Bali magbibiga na lang. Tapos trasis na. So Foreman, paano yan? Stop muna tayo ngayong araw. Hanggat hindi ko nakakausap yung magkakapatid. Pasensya ka na. No? Ito yung sinasabi ko kasi hinahanap ko si Kuya JJ nung layout. Sabi naman ni Nanay Ansing kasi nag-uusap-usap na sila, siyempre tiwala rin ako mga kababayan, tiwala ako sa kanila. Kasi ang goal ko lang talaga dito is mapagawa tong bahay. Pero kung ganito mga kababayan, paano magiging solusyon, i-comment nyo dyan mga kababayan kung anong magiging paraan. Kung iuurong talaga, pero pag iurong, sira na to lahat. Talaga, boss. Mawawasakin natin yung buo kung iurong natin sa Masasayang na to lahat. masasayang. Wala nang magagamit. Wala na po.
Kahit yung mga bakal, di ba, putol-putol na. Wala na po, boss. Nakapix pa naman na itong mga to, yung mga poste. Tatayo na lahat yung poste, boss. Yes po. Pati CR na hukay na mga kababayan. No? Okay na yung mga poste nila, boss. Sige, puntahan natin si Foreman, pasensya ka na. Opo, boss. Puntahan natin si Nanay Ansing dito. Tay Ansing! Saan si Kuya Oliver? Halika. Naliligo. Halika, Nanay Ansing, paano to? Paanong gagawin natin? Upo ka, Nanay Ansing. Usap tayo na maayos. Upo ka. Oh, sige. Balik ka dito, Yung naliligo daw si Kuya Oliver, mga kababayan. Pero to, sumasakit ang dibdib ko dito. Kasi, ayun na naman si Kuya Oliver. Ay, Kuya JJ. Kuya JJ, halika. Yan. Tinawag ko si ayan. Ayaw pa continue yung bahay ni Kuya JJ. Ay, hindi pwede dyan. Wala ka nang magagawa, kuya, kasi nandyan na yan. Huwag mo nang ipatuloy. Stop muna yan, stop. Kung mabuti yung hangad mo, ipatuloy mo na para sa kapatid natin. Stop dyan, Ansing. Ang usapan, iurong sa gitna. Ikaw nga yung iniintindi ko, di ba? Sabi mo, halimbawa, hati-hati tayo dito. Hindi dito sa Dati Frankie. Siyang ko natin, hindi pwede dyan, Dati Frankie. Hindi pwede inurong na dito sa bahay niya. Dapat sakit na. Ikaw nga din ang iniisip ko, di ba? Yung halimbawa, maghati-hati tayo o yung party mo, masakupan niya, kaya mo kayang ibigay sa kanya yan. Basta yung usapan, Dati Kung Frankie. ako, masakupan niya yung sa akin, Kaya ibigay tinanggal ko yung sa kanya. kawayan. Kasi naiintindihan ko siya eh. Para sa kay Oliver, makakabahay si Oliver. Wala sa akin yung kwan, basta makakabahay si Oliver. Tinanggal yung kawayan, magkabahay si Oliver. Ayos na. Kaya lang hindi na itayo doon sa pinagtanggalan ng kawayan. Never. Dito pa, dinikit mo sa bahay mo. Ako na ang nagdesisyon kasi iniisip nga kita yung masakupan mo. Alam ba, mahati-hati Hindi pwede yung, basta, stop yan, Dati Kung Frankie. mabuti yung hangan mo sa kapatid natin, ipapatuloy mo yan. Kung hindi ka nag-iisip Dati ng Frankie, wala yan. Stop yan, stop yan. ikaw yata ang Forman, nag-iisip ng mali eh. Wala yan, stop yan. Bakit mo papa-stop? May gastos ka Stop ba dyan? yung pagpagawa kay bahay ni Oliver. Kung i-stop yan, kaya mo kayang paggawa ng bahay kung hindi na ituloy ni Daddy Frankie yan. Basta stop yan. Kuha natin. Huwag ka nang Sa usapan, sa gitna. magsalita, kuya. Parang awa mo na, ipatuloy mo na para sa kapatid natin. Stop nga. Nandito sa Dati Wala kang Frankie. magagawa, wala kang magagastusin dyan eh. I-stop natin yan. Bakit natin i-stop? Kung hindi naman nasakupan nung sayo, bakit natin ipapahinto? Oo nga, stop na. Anong problema mo dyan? Wala ka namang gastos dyan. Stop natin nga rin yan. Ay hindi, wala kang karapatang ipahinto yan kasi wala kang gastos kahit piso. Para sa kapatid natin yan. Kaya Kung stop. gusto mo, magpagawa tayo ng papel. Pangalan ni Kuya Oliver. Stop yan. Yung pagkasakim mo kasi ang piniisip mo eh. Ang usapan sa gitna. Kung sa gitna, kaya mo kayang atiran ng pagkain, painumin ng gamot. 20 years kong inalagaan si Nalagaan mo nga doon sa kulungan. Oliver. Ngayon ako na yung mangangalaga sa kanya, gusto kong mapabuti siya. Alam mo ba yon? Yung mga, kasali na siya sa inisip ko, yung mga anak ko mapabuti, pati yung kapatid natin na kawawa, nawala sa isip, nawala sa katinuan, nawala sa landas. Hindi ka ba masaya na may sasaayos na siya? Ay, yan si Gan. Maging masaya ka na lang, kuya, para sa kapatid natin, para hindi siya kawawa. Nandiyan na nga si Daddy Frankie, na tumutulong. Sige, Kuya JJ, no? Pag-usapan na lang pagka hindi ka nakainom, pero wag kang mag-alala. Sa ngayon, i-stop ko muna yung Stop bahay. yan, Dati Frankie. Sige. Hindi sa usapan na kunyan eh. Ang usapan sa gitna. Oo. Kaya tinanggal yung kawayan.
para doon ang pagpapatayo ng bahay. Inisog na sa bahay niya. Ngayon, kung di ba, ang kinin yung bahay, Ikaw yatang mag-iisip ng aangkin eh. Sige, Kuya JJ, ano? Pag-usapan natin bukas pagka maganda yung panahon. Medyo high blood si Nanay Ansing. Talaga, Daddy Frankie. Ay, na-high blood ako sa ganyang asal niya. Imbis na maging masaya siya, na mapabuti yung kapatid namin, ganyan pa siya. Iniisip niya yung aangkinin ko yung bahay ni Kuya Albert. Hindi ako gano'n. kasi dinigat mo yung bahay niya, bahay mo, Para nga madali ko siyang mapuntahan. Pag may kailangan siya, tirang ko ng gamot, ng pagkain niya. Kung malayo pa ako pupunta, di mahirapan naman ako. Sige, Nanay Ansing, pasok ka na lang muna. Pag-usapin ko kayo pagka hindi na si Kuya JJ. Ito kasi sinasabi ko nung nakaraan na dapat talaga nandito siya Sabi mo kasi sa Hindi akin. naman siya umaalis, Daddy Frankie. Kung gusto niya talaga umpisa pa lang, tumutol na siya. Para hindi kanya na-assemble na yung bahay, ngayon siya magngawa-ngawa. Sige, Kuya JJ, Sige, uwi ka muna doon. Pupuntahan kita doon sa bahay mo. Pagkatapos dito. sige, Daddy Frankie. So, yun, mga kababayan, pansamantala, stop muna natin yung bahay. Pauwiin ko muna yung mga karpintero, yung mga pureman. Kakancel muna yung mga materialis hanggat hindi nagkakaayos. Kasi hindi po para sa akin kasi hindi maganda yung bahay na ginagawa na may nag-aaway-away, no? Kaya puntahan ko muna yung puntahan ko muna yung tawag nito. Supplier na stop muna yung mga order. Pero ang problema mga kababayan, yung trusses andyan na lahat, pati long span na order na. Kasi kung napapansin nyo, yung first day hanggang second day talagang pinadeliver ko na. Kasi pakyawan kasi ang gawa dito kaya mabilis. At saka isa pa, hindi ako sigurado na mapupuntahan. Pero yun, iisipin ko mga kababayan kung paano maiurong. Pero sabi nga ni Puriman, hindi na raw pwede kasi nga mataas na yung pader. Once na iurong natin, alam ko naman dyan, magpapanibago na naman. No? Kaya napakahirap. Kaya Ate Ansing, siguro pag-usapan ninyong maigi magkakapatid kung anong pinakamaganda. Kasi hanggat hindi kayo nagkasundo, hindi rin matutuloy ang bahay. Dapat nung umpisa pa lang, hindi siya umalis. At sinabi niya yung gusto niya. Kasi sa totoo lang, Nanay Ansing, ito tatapatin kita. Itong materialis na naiparating ko na dito, lagpas na sa 200,000. Kaya kung magpapanibago tayo, kawawa naman ako, kawawa naman yung budget. Kaya nga Diba? nahiya rin ako sa'yo. Dati. Oo. Ikaw, Kaya- ikaw na nga tumutulong. Kaya para matuloy or what, hindi ko alam, pero hindi ko sinasarado yung usapan mga kababayan. Comment nyo po dyan kung ano yung magandang gawin dito na matapos sana itong bahay ni Kuya Oliver. No? So maraming salamat mga kababayan kasi kahit ako, sumasakit yung dibdib ko sa nangyayari, kausapin natin sila in off-cam. Maraming salamat po and God bless po. Tapos, dadaan ako doon magbabayad.